Dear Admin, ako po si Carla, isang OFW dito sa Singapore, isang ina ng 2 anak, at isang babae na matagal na nagtiis sa isang lalaking akala ko noon ay makakasama ko habang buhay. Pero siya pala ang unti-unting sisira sa amin. Noong nasa Pilipinas pa ako, simple lang naman ang pangarap ko. Makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho at bumuo ng pamilyang masaya. Pero nagbago ang lahat nang maaga akong nabuntis sa lalaking pinili kong pakasalan. Si James. Sa simula, akala ko kaya naming buuin ang buhay namin kahit mahirap. Pero habang tumatagal, lalong lumalabas ang totoong ugali ni James. Wala siyang maayos na trabaho, madalas siyang umiinom at nalululong sa sugal. At kapag wala siyang pera, sa akin niya ibinubuhos ang galit niya. Hindi lang salita ang inaabot ko, kundi pati kamay niya. May mga gabi na bugbog ako, pero kailangan ko pa rin ngumiti kinabukasan para sa mga anak namin, si Michael at si Nancy. Pero kahit anong pilit kong itago, ramdam nila ang lahat. Nakikita nila kung paano ako sinasaktan ng sarili nilang ama. Masakit bilang isang ina na hindi ko sila maprotektahan. Isang araw, pati ang motor na pinahiram lang sa amin ng tatay ko, isinangla ni James dahil sa sugal. Doon tuluyang gumuho ang lahat. Nawalan kami ng kabuhayan, baon sa utang, at halos wala nang makain. Araw-araw, puro sigawan, puro takot, puro galit. Hanggang sa dumating ako sa puntong napagod na ako. Hindi lang sa hirap ng buhay, kundi sa sakit na paulit-ulit kong dinaranas. Pero higit sa lahat, napagod akong makita ang mga anak kong unti-unting naaapektuhan sa sitwasyon namin. Lalo na si Michael. Habang lumalaki siya, napapansin kong nagiging matigas ang ulo niya. Palasagot, palaban, at minsan, parang nakikita ko na sa kanya ang ugali ng ama niya. At iyon ang kinakatakutan ko. Ayokong lumaki ang anak ko na katulad ng asawa ko. Kaya kahit sobrang sakit, iniwan ko ang mga anak ko kina nanay at tatay. At nag-apply ako bilang domestic helper dito sa Singapore. Hindi naging madali ang pag-alis ko. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang iyak ni Nancy habang nakayakap sa akin. At ang galit sa mga mata ni Michael na parang sinasabi na pinabayaan ko sila. Pero pinanghawakan ko ang isang bagay na balang araw, mauunawaan nila kung bakit ko yun ginawa. Pagdating ko dito sa Singapore, akala ko yun na ang simula ng pagahon namin. Pero hindi ko alam na mas mabigat pa pala ang haharapin ko dito. At habang pilit kong kinakaya ang lahat dito sa ibang bansa, doon naman sa Pilipinas, unti-unti ko palang nawawala ang mga anak ko. Pagdating ko dito sa Singapore, dala ko ang pag-asa na kahit papaano, mababago ko ang buhay ng mga anak ko. Tiniis ko ang lungkot, ang pangungulila at ang pagod dahil alam kong para iyon sa kanila. Pero hindi ko inaasahan na ang unang amo na mapapasukan ko ay magiging dahilan ng panibagong bangungot sa buhay ko. Sa umpisa, maayos naman ang pakikitungo sa akin. Pero habang tumatagal, nagbabago ang ugali ng amo kong babae. Madalas siyang magalit kahit sa maliliit na bagay. Kapag may konting mali, sigaw agad ang inaabot ko. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang salita, kundi pati pananakit ang nararanasan ko. May mga araw na pakiramdam ko hindi na ako tao, kundi isang bagay na pwedeng pagalitan, utusan at saktan kahit kailan nila gusto. May pagkakataon pa na ikinulong ako sa loob ng kulungan ng aso at halos hindi pinapakain ng maayos. Pero tiniis ko yon dahil sa isip ko, kailangan kong kumapit. Kailangan kong magpadala ng pera para sa mga anak ko. Habang ako ay lumalaban dito sa Singapore, doon naman sa Pilipinas, tuloy pa rin ang hirap ng mga anak ko. Madalas akong tumatawag kina nanay para kamustahin sila.
Doon ko nalaman na si Michael ay muntik nang masuspinde sa school dahil sa pakikipag-away. Palagi na raw siyang galit at walang tigil sa pakikipag-away sa iba. Mas lalo akong nasasaktan sa tuwing naririnig ko yon. Dahil alam kong malaki ang pagkukulang ko bilang ina at natatakot akong tuluyan ko na siyang mawala. Si Nancy naman, tahimik lang, pero ramdam ko ang lungkot sa boses niya tuwing kausap ko siya. Para bang pinipilit niyang maging matatag, kahit alam kong nahihirapan din siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang asawa kong si James, ganun pa rin. Wala pa ring pagbabago. Patuloy sa pag-inom, pagsusugal, at minsan, pati ang mga bata, nadadamay na sa galit niya. May mga pagkakataon na pati sila nasasaktan niya kapag pumupunta sa bahay ng magulang ko, lalo na kapag nakainom. Bilang isang ina, pakiramdam ko durog na durog ako. Nandito ako sa malayo, pilit na kumakayod. Habang ang mga anak ko, patuloy na nasasaktan sa sarili nilang ama. May mga gabi na umiiyak na lang ako ng tahimik. Tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Iniwan ko sila para mabigyan ng magandang buhay. Pero habang tumatagal, parang mas lalo silang nawawasak. At ako, wala akong magawa kundi magtiis at umasa na balang araw, magiging sulit din ang lahat ng sakripisyong ito. Habang tumatagal ako sa bahay ng amo ko dito sa Singapore, lalo ring lumalala ang trato sa akin. Parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Kahit anong ingat ko, kahit anong sipag ko, laging may mali. Hanggang sa dumating sa punto na halos araw-araw na akong nasisigawan. At paminsan-minsan, nasasaktan na rin. Isang gabi, may natapon lang akong gamit habang naglilinis. Maliit na bagay, pero para sa kanya, parang napakalaking kasalanan. Galit na galit siya. Hindi ko na naintindihan ang mga sumunod na nangyari. Basta ang alam ko, bogbog sarado na naman ako. Doon ko unang naramdaman na parang hindi na ako ligtas. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakas. Pero paano? Wala sa akin ang passport ko. Hawak iyon ng amo kong babae mula nang dumating ako dito. Wala rin akong sapat na pera. At higit sa lahat, natatakot ako dahil wala akong kakilala dito. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong kumapit. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahan ang nangyari. Nalaman ng asawa ng amo ko ang totoong sitwasyon ko. Hindi siya katulad ng asawa niya. Tahimik lang si Sir, pero ramdam kong mabait siya. Kinausap niya ako at doon ko unang narinig ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa iba, na hindi tama ang ginagawa sa akin. Siya mismo ang nagbalik ng passport ko at binigyan ako ng sahod na dapat ay matagal ko nang natanggap. Sinabi niya sa akin na umalis na ako bago pa ako tuluyang mapahamak. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magpapasalamat. Pero sa unang pagkakataon, nakahinga ako. Umalis ako sa bahay na yon na walang kasiguraduhan kung saan pupunta, pero may konting pag-asa na dala. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kailangan kong magsimulang muli. Maghanap ng panibagong trabaho, makibagay ulit, at muling patunayan ang sarili ko. Pero sa pagkakataong ito, mas pinili kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng panibagong amo. At sa pagkakataong ito, iba ang naging simula. Maayos ang pakikitungo nila sa akin. Walang sigawan, walang pananakit. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako dito sa Singapore, naramdaman kong tao pa rin pala ako. Isang araw, habang naglilinis ako sa kwarto ng amo ko, napansin niya ang interes ko sa ginagawa niya. Nagtanong siya tungkol sa pinag-aralan ko. At doon ko na ibahagi na dati akong nag-aaral ng business administration, pero hindi ko natapos dahil nabuntis ako ng maaga.
Akala ko wala lang iyon. Pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang sinabi. Sinabi niya na pwede akong mag-aral ulit. May mga online courses daw na pwede kong kunin habang nagtatrabaho. At handa siyang tumulong sa akin. Pati sa gamit na kailangan ko. Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng pinagdaanan ko, may taong naniniwala pa rin pala na may kakayahan akong bumangon. Sa araw na yon, may isang bagay na muling nabuhay sa loob ko. Pag-asa. Pag-asa na hindi habang buhay ganito ang buhay ko. Pag-asa na balang araw, hindi na ako magiging katulong lang sa ibang bansa, kundi isang ina na kayang buuin muli ang buhay ng kanyang pamilya. Habang unti-unti kong binubuo ulit ang sarili ko dito sa Singapore, sinubukan kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Hindi naging madali. May mga gabi na halos wala na akong tulog kakaaral, tapos gigising ng maaga para magtrabaho. Pero tiniis ko lahat dahil alam kong para ito sa kinabukasan ng mga anak ko. Sa tuwing kausap ko sina nanay, lagi kong tinatanong ang kalagayan ni Michael at Nancy. Si Nancy, ganun pa rin. Tahimik, masunurin, at pilit na inuunawa ang sitwasyon namin. Pero si Michael, habang tumatagal, lalo siyang nagbabago. Palagi na raw siyang galit. Madalas sumasagot. Nakikipag-away sa school. At minsan, pati ang sariling kapatid niya, nasasaktan niya. Parang unti-unti, nagiging katulad siya ng ama niya. At iyon ang pinakakinatatakutan ko. Isang araw, tumawag si Nancy sa akin. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Sinabi niya na nag-away sila ni Michael at nang tangkain niyang magsumbong, tinulak siya ng kuya niya. Nasaktan siya, hindi lang pisikal, kundi pati sa puso. Doon ako tuluyang nadurog. Habang nandito ako sa ibang bansa, pilit na inaayos ang kinabukasan nila. Doon naman sa Pilipinas, unti-unting nasisira ang mga anak ko. Bilang isang ina, pakiramdam ko wala akong kwenta. Hindi ko sila magabayan, hindi ko sila maprotektahan, at hindi ko sila mayakap sa mga oras na kailangan nila ako. May mga gabi na gusto ko na lang sumuko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang yakapin ang mga anak ko at sabihing hindi ko na sila iiwan. Pero sa tuwing maiisip ko kung anong babalikan ko, yung kahirapan, yung kawalan ng kasiguraduhan, yung posibilidad na bumalik kami sa parehong sitwasyon, napipilitan akong magpakatatag. Dahil alam kong kung susuko ako ngayon, mauulit lang ang lahat. Kaya kahit durog na durog ako, pinili kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit minsan pakiramdam ko hindi ko na kaya. Kumapit pa rin ako. Dahil umaasa ako na balang araw, mauunawaan din ni Michael ang lahat, na hindi ko sila iniwan dahil pinabayaan ko sila, kundi dahil sinusubukan kong iligtas ang kinabukasan namin. At sa araw na yon, umaasa ako na mapapatawad niya ako bilang ina niya. Sa kabila ng lahat ng hirap, sakit at pagod, hindi ko hinayaang masayang ang pagkakataong ibinigay sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko habang nagtatrabaho dito sa Singapore. Unti-unti, natututunan kong bumangon sa sarili kong paa. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na muntik na akong tumigil. Lalo na nang magkasakit ang tatay ko at kinailangan kong ipadala ang ipon ko para sa gastusin. Halos pati pang tuition ko, naubos. Pero sa tulong ng amo kong naniwala sa akin, nabigyan ulit ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang nasimulan ko. At doon ko napatunayan sa sarili ko na kaya ko pa pala. Hanggang sa dumating ang araw na matagal kong hinintay. Nakapagtapos ako ng business administration. Sa wakas, natupad ko rin ang pangarap na matagal kong inakala na hindi ko na maaabot. Hindi na ako yung dating Carla na sunod-sunuran lang sa hirap ng buhay. Isa na akong ina na may paninindigan.
at may kakayahang baguhin ang kapalaran ng pamilya ko. At ng araw na yon, nagdesisyon na akong umuwi. Hindi na bilang isang domestic helper, kundi bilang isang ina na handa nang bumawi sa mga anak niya. Pagdating ko sa Pilipinas, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Excited, kinakabahan, natatakot. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga anak ko, lalo na si Michael. Pero pagdating ko sa bahay, nakita ko sila. Mas matangkad na si Michael, mas tahimik na si Nancy. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, magkakasama ulit kami. Lumapit ako sa kanila at hindi ko napigilan ang luha ko. Humingi ako ng tawad. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng panahong wala ako, sa lahat ng sakit na hindi ko agad naagapan. Tahimik lang si Michael sa una. Pero maya-maya, lumapit siya sa akin. At sa simpleng yakap na yon, doon ko naramdaman na hindi pa huli ang lahat. Unti-unti, nagbago siya. Hindi naging madali, pero nakita ko ang effort niya na itama ang mga pagkakamali niya. Tinulungan ko siya, ginabayan ko siya, at higit sa lahat, sinigurado kong hindi ko na siya muling iiwan. Ngayon, nandito na ako sa Pilipinas at nagtatrabaho sa isang kilalang bangko. Kasama ang mga anak ko, habang hiwalay na rin kami ng asawa ko. Hindi perpekto ang lahat, pero mas maayos na. Mas may pag-asa, at higit sa lahat, magkakasama na kami ng mga anak ko. Natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko na ang buhay ay hindi puro sakit at hirap. Minsan, kailangan mong masaktan, malayo, at mawalan para mas maintindihan mo kung ano talaga ang mahalaga. At para sa akin, iyon ay ang mga anak ko. Maraming salamat po. Minsan, hindi talaga madali ang maging magulang. Lalo na kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pananatili sa tabi ng mga anak mo o paglayo para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Sa kwento ni Carla, makikita natin na hindi lahat ng pag-alis ay pagtalikod. Minsan, iyon ang tanging paraan para lumaban. Oo, nagkamali siya. May mga panahong hindi niya naibigay ang presensya na kailangan ng mga anak niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. At sa huli, pinili niyang bumawi. Pinili niyang itama ang mga pagkukulang niya at buuin ulit ang pamilyang minsang muntik ng masira. Siguro, hindi perpekto ang kwento nila, pero totoo. At minsan, iyon ang mas mahalaga. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. At kung gusto nyo pa ng isa pang kwentong siguradong mapapaisip kayo, panoorin nyo ang susunod naming tampok na video na lalabas sa inyong screen na pinamagatang Maluwag na ang pechay ng asawa ko pagbalik mula Saudi. Isang kwento ng pagdududa, sakit at mga katotohanang hindi madaling tanggapin. Thanks for watching and we'll see you in the next video.